Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Mga ulo sa balita sa TV Patrol Southern Mindanao. DDT Construct nihatag na og report nganong nahugno ang usa ka pain sa Robinson's Building nga ilang ginatrabaho diya sa Brisa Mall. Davao Cavaliers ginapa-explain sa PNP SAGS nganong gibapagan sa mga gwardiya nila ang mga pulis o rescuer. Ug daghang litson giparada dungan sa araw ng Digo City. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Naghatod sa responsabling pamahayag alang sa kamatuoran. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan, mayong hapon. Ako si Paul Palacio. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino. Ni ana ang mga balitang angayan ninyong masayran nga madungog sab ninyo sa DXAB Radyo Patrol. Giralihan sa mga progresibong grupo ang 103rd Brigade. Ilang gipangayo nga pahawaon ang mga sundalo sa Pakibato District nga maoy ilang gipasanginlan sa ubang kasong pagpamatay. Nagapatrol, Rodrey Salas. Nagrally at tubangan mismo sa kampo sa 103rd Brigade ang mga progresibong grupong Makabayan, Karapatan o Kilusang Mayo 1 kaganihang udto sa Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Ginapangayo nila nga pahawaon ang presensya sa mga sundalo ug mahatagan og hustisya ang kamatayon sa duha ka mga residente sa Pakibato nga sila Reynaldo Labrador ug Julius Tamundis. Si Labrador gipatay si Tiembre 3, 2010 samtang si Tamundis niadtong Agosto 12, 2010. O ginatulong responsable sa pagpatay sa duha, ilabi na ang 103rd Brigade. Undangon na ang pagpanggubot na ginabuhat ng Armed Forces of the Philippines. Hugot nga gilimod sa 103rd Brigade ang tanang pasangil kanila, ilabi na nga way usa ka Roberto Repe nga miyembro nila. We could see how they deceive people, and we pity really these people from the people of Pakibato being deceived as such. Sa proper forum among iyagyag ang mga ebidensya o mga witnesses. Mga sundalo ang gitudlo sa mga progresibong grupo nga responsable sa kamatayon ni Reynaldo Labrador ug Julius Tamondes sa Pakibato. Busa hangyon nila nga mahatagan og hustisya ang mga biktima. Hilabi na nga mapahawa ang presensya sa mga sundalo sa Pakibato nga ginatudlo nilang responsable sa mga kagubot sa lugar. Rodrey Salas, Patrol ng Pilipino, Santo Tomas, Davao del Norte. Subling ipatuman ang gun ban sugod September 25. Sumala ni Superintendent Kerubin Manalang sa Police Regional Office 11 ang gun ban matapos karong Nobyembre 10. Subay kini sa barangay election karong Oktubre 25. Busa ang mga pulis ug sundalo, bisa na ay mga permit to carry, dili na pwedeng magdala og armas kung dili mag-duty. 150 pesos ang bayro nun sa mga pulis para sa permit to carry sa ilang mga service firearms. Atol sa gikan sa masa para sa masa Pinobre Edition. Gi-question ni Vice Mayor Rodrigo Duterte nganong apilon pa sa permit to carry ang mga pulis nga mga otoridad sila o ang uban. Armas pa sa gobyerno ang gi-issue. Mga pulis, kulang ang sweldo. Pila ra gyud sweldo pa? Pakuhaon pa nimo permit to carry. If there's a total gun ban, then the processing of permit to carry, all permit to carries will be suspended again. No processing of permit to carry. Hindi ibig sabihin na pulis ka automatically, may baril ka, hindi mo na kailangang kunan ng lisensya, yung permit to carry. Pati nga yung organic firearms namin o yung mga firearms na in-issue sa amin, kailangan pa namin kunan ng permit. Grupo DI sa mga ex-convict sa kasong pagpanulis. Ang mga nanguna sa pagpanulis sa mga sakay sa usa ka rural transit bus. Tulo ni ini kanhi priso sa Dapicol sa kasong robbery. Nagapatrol, Francis Magbanwa.
Nabulabog ang pagkamalinawon sa Cecilia Heights, Davao City niadtong Domingo sa kadlawon. Dihang dinhi napatay sa mga pulis si Ricky Pardillo. Siya ang gitudlong leader sa mga tulisan nga nang hold up sa mga sakay sa Rural Transit Bus diha sa Tamugan, Marilug District, Davao City niadtong September 1. Dagan sa mga residente, walay kalibutan sa iyang binuhatan. Bisan ang anak sa iyang kapuyo. Pag muli siya, wala man siya mga dalang mga kanang gamitonan gani. Wala man kang magdala naman siya kanang mga country, mga pagkaon. Kung basihan ang ito na sayrang dili di ay kini balay ni Pardillo, iya kini sa igsuon sa iyang kapuyo. Pasabot dili tag iya si Ricky Pardillo ni. Dili oy, ipasakaran na ni miding diri, silbing yang kaipon. Kay katong pag-abot ni Ricky diri, maay man kay sa samuwa. Wala mi nagdahom nga ingana na yung trabaho kay guide gud mi wala gud mi na makialaman na sila mga kalihukan. Si Pardillo usa ka ex-convict nga nakagawas lang gikan sa Davao Prison and Penal Farms niadtong 2007 sa kasong robbery. Sa sulod sa Dapicol, nakaila ni Pardillo si Eduardo Priete nga 15 anyos ang napriso sa kasong robbery ug illegal possession of firearms ug illegal possession of explosives. Sumala ni Priete, sa ilang balay sila unang nagkita-kita, uban ang lain pang mga ex-convict sa kasong robbery nga si alias Edwin. Si Priete ang nagpatay kang SPO1 Ronnie Panganiban. Wala sila panawag sa kuha nga asal na kuha man yung una. Ito nga usa ka higayon. Akong gipan na sa akong balay, sa manog istorya, minong ginagmay. Akong gitawagan nga sorry diri parts kanay mayuhon. Eduardo Priete, in 1994, na-arrest ni siya sa kasong robbery along Legazpi Street diri sa Davao City. Ginapangita pa karon si alias Edwin, alias Picot og Melvin Pipito kinsa kuyog sa pagpanulis. Nahihilaya nga isa nga lag Edwin, iyang amigo sa Dapicol gyapon. Pagkasunod niya glaya sa akong kuan, medyo naguban-uban na sila. We will be going to Cagayan de Oro City. Follow up na po para makuha na mo ang mga profile aning mga suspects. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Gidaig ni Konsehal Conrado Baluran ang paspas nga pagsulbad sa pagpanulis niadtong September 1. Pero dungan niini, iyang gipangayo ang pagbutang og mga police outpost sa Davao Bukidnon Highway aron regular nga mag-checkpoint para mapugngan nga mausab ang pagpanulis nga gipatay pa sa mga tulisan ng usa ka pulis nga pasahero sa bus. Sugyot ni Baluran, ang mga outpost ibutang sa Barangay Buda, dato sa Lumay ug Tamugan. Ang atong gihangyo lang from Buda, butangan og outpost, then butangan na pud ang dato sa Lumay. Kaya ang dato sa Lumay mao ni ang gitawag og destination sa mga turista. Mosunod! Mga tulisang nakamotor, miatake na sab, unom ang nabiktima. O daghang lechon, giparada sa Dagu City. Sa pagbalik sa TV Patrol, Southern Mindanao. Miatake na sab ang mga tulisang nakamotor kagabi. Unom kasagunson ang kasong pagpang-hold up ang nahitabo. Gituhoang usara katulisan ang mihimo kay pareho ang description sa mga suspect. Nagapatrol, Mikael Apari. Unang midangop sa talong pulis ang tulo ka mga batanon. Human ma-hold up sa duwa ka mga armadong lalaki nga sakay sa motor sa Huna Subdivision, Davao City pasado alas 12 kagabi. Wala mo atubang sa kamera ang mga biktima pero gisaysay niini nga gipangtiunan sila og kalibre 45 nga pistola. Mao nga nahatag nila ang unom ka mga cellphone ug mga pitaka. Kuya, ano niya mo munong kay pinaana siya munong batas na kaandar pa. Muno na siya galit, marag paana. Sana siya mangutana lang ni pangutanan niya. Atubangan mi din ang Pipila ka minuto ang milabay. Laing tulo na usab ka mga batanon ang nangay og tabang sa Santa Ana Police Station kay gi-hold up sa duha ka mga armadong nakamotor sa Guerrero Extension, Davao City. Gitiunan gihapon og kalibre 45 nga armas ang mga biktima o gipanguha ang duha ka mga laptop ug bag. Wala lang gud mi kay bila ko balabal driver diretso ra mi tinga ko nga gitaparan ko ba niya ana gitiunan ko diri oh. Ana sila bay pakilid ra ayon ang palag. Abi na ko binuang lang kay abi na ba marang barkada sa driver. Pagkakita ng pusil sa buhat tinuod naman di ay. Base sa description,
Halos magkapareha ang hitsura sa mga sospek. Nakabonet o gisakyang motor nga Honda XRM color blue ug for registration ang plate number. Hindi mo klaro na naka-helmet, nakabuburo mo niyo. Nya ang sakay ato na isa ang driver dakoon nya ang isa gamayon. Giharangan mi sa may obrero. Nahitabo ang pagpang-hold up, luyo sa gipahigayong checkpoint sa kapulisan. Ginasungog karon sa mga hold upper ang mga kapulisan tungod sa duha ka mga insidente sa pagpang-hold up diin ubay-ubay sa mga mamahalong gamit sa mga biktima ang gipanggagit kini luyo sa hugot nga seguridad ug mga checkpoint. Motorcycle lang dahil yun ang ginagamit karamihan sa mga hold-upan, sa mga snatching. Kaya tinitingnan din namin yung mga U-box nila kung may mga baril sila. Dili mundang ang mga pulis sa pagpangita sa mga sospek nga sakay sa motor nga wa pa marehistro. Mikael Apari, Patrol ng Pilipinas. Kagabi, nagapatrol, Elric Ayop. Nabulabog ang mga driver sa habal-habal sa crossing Ilang Tibongco, Davao City. Yang kalit lang kidool sa duha ka marmadong lalaki ang 23 anyos nga si Michael Naire o gipusil patay. Para matuguan, duha sila. Pero isa lang ni dool. Ginudahan sa Tibongco Police nga posibleng away sa gang ang hinungdan sa pagpamusil dahil ang membro sa gang sa Tibongco ang biktima. As alleged the member of sa Pitong Mandirigma, but we have to clear that in our records. Diatong Setyembre 1, gipusil patay usab sa wamilang armadong 24 anyos nga si Benny Amugiz sa mga gihapong lugar. Gitunan sa kapulisan kung konektado bang duha ka mga insidente. Elric Ayop, Patrol ng Pilipino. Di na maglisod ang mga residente sa Barangay 76-A SIR panahon sa ting-ulan. Kay naanay atop ang ilang agianan. Tulo ka mga catwalk ang gipangbutangan og fabricated steel cover nga nagkantidad og 300,000 pesos gikan sa ilang internal revenue allotment. Dugay ng panahon ni ang gihangyo sa mga tao. Ang budget ini isigikan kini sa barangay fund, no? From internal revenue allotment. Kadako-dako ning SIR siguro mga 1/4 sa SIR mo makabenepisyoan ng katwa. Kasi kung muulan, bundak ang ulan, wala mi kapasilungan nga naghulat mi og sakyanan. Sigurado na gyud nga kung muulan, makasilong mi dinha. Misubmit na ang DDT Construct sa report nganong nahugmak ang usa ka bahin sa ilang ginatrabahong building sa Robinsons diha sa Abriza Mall Project sa Bahada, Davao City. Exclusive, live, nagapatrol. Michelle Robin, Michelle. Paul, sa kaugalingong investigasyon sa DDT Construct, migawas nga ang paagi sa pagbuhos. May resulta sa wala mapantay nga pag-apod-apod ni ini. Busa mibigay ang support. Pinakadakong investment sa Davao City karon ang Abriza Mall Project sa Bahada, Davao City nga mo kantidad og 5 billion pesos. Na-island area nga 10 hectares ug gitakdang ablian karong Mayo subay sa ground floor level plan sa Abriza Mall Project. Sa tunga makita ang Robinsons Supermarket. Kinisab ang portion sa roof deck nga nag-collapse sa 4th floor. Sa initial investigation sa City Engineer's Office, nahugno ang roof deck sa escalator slot nga bahin. Human mabuhusi og 60 cubic meter nga semento ang mga trabahante. Nakitang huyang ang mga suporta sa ilawom. Sa roof deck nga na, sa ubos niya na nagadagan diha na beam. Ang tao diha tungtong. Kini nga portion open Ang may slab ani isa sa ground floor, sa second floor, sa third floor. For example, ito kaning mong buhusan in which the slabs or the flooring ang mo kuan sa scaffolding sa support. Kini sa kaso na ni diya na siya, no, nag-continuous. Tapos na siya aluminum marag framings, parang truss nga support. Dili ang impression na first na nakita. Slenderness ratio sa column na attain, nag-wobble ni, ang suspect nag-wobble. Yan, nag-collapse. Parang if you have this, mo ng column mo, instead na axial ang loading, no, may resistance ka, and you have your loader, no, P. Nag-wobble siya na gano'n.
Sa kaugalingong investigasyon sa DDT Construct, nakita nilang ang hinungdan sa pagkahugno mao ang paagi sa pagbuhos sa semento ug wala mapantay ang pag-apod-apod. Nga gidungagan pa sa vibrator operation nga mo'y magpakatag sa semento ug power troweling kun ang finishing sa semento. Giako sab sa DDT Construct ang responsibilidad. Sumala ni City Engineer Jose Estoveo. I-review nila pag-ayo ang findings sa DDT Construct. We have still to study and to meet with the representatives. Andiyan may proposal sila subject for deliberation. Suspendido ang operation sa 24 by 24 square meters sa tulo ka base nga nahimutangan sa right side elevation sa building. Samtang ginaimbestigahan kung luwas pa ba kini ug asa ang kinahanglang bungkagon. Kung nag-collapse dito, malaking possibility the columns here, the adjoining beams, are also compromised. Those elements of the building nga naapektuhan because of pag-collapse niya has to be demolished, replaced, and in fact, if appropriate, has to be redesigned or look into kung ano ang kulang pa. Paul, gipasalig sa DDT Construct nga ilang ginapatuman ang tanang precautionary measures sa construction site karon, Paul. Michelle, unsay rason nganong naapay makita nga nagtrabaho duol sa nahugmak? Paul, ang stoppage order naglangkob lang ini sa 24 by 24 square meters o katong area o portion lamang nga nahugmakan. Pero human sa investigasyon sa City Engineer's Office, kung mapamatud-an nga duna pay laing area nga nakompromiso tungod sa nahitabong pag-collapse, mamahimong magpagawas og laing recommendation ang City Engineer's Office. Gawas ni Paul, mamahimong magpadayon sa construction ang ubang area dinha sa Robinson Supermarket ug bisan pa man sa Abriza Mall. Paul. Salamat, Michelle Robin. Gikumpiska sa mga sundalo ang mga kahoy nga gikarga sa usa ka elf truck. Naharang kini sa mga sakop sa 60th Infantry Battalion sa Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte niadtong Domingo sa gabi. Sakay sa usa ka canter ang mga lawaan na checkpoint sa mga sundalo. Dihang gipangayuan og papeles ang driver sa truck, wala kini napakitang papeles sa mga ginabas nga kahoy. Sukad bulan sa Agosto, miabot na sa napulo ka mga kahoy nga gikarga sa truck ang nakumpiska sa mga sundalo isip mga deputized agents sa DENR. 25 pieces ang laman nito. Tinanong nila kung mayroong papeles, walang na-present na papeles. Kaya yung driver ay tumakbo na lang. Kapamilya, magpakabanata kung naa kay mga picture kung litrato o kaha video sa mga nahimo sa inyong komunidad para mapugnan ang global warming o kaha sumbong sa mga hitabo nga nakapasamot sa global warming. I-email kini sa tvpatrolsm@gmail.com o kaha itawag sa 0905-900-6006 para sa cellphone hotline o landline nga 296-1911. Pwede sabihin nyo kining ihato dinhi sa ABS-CBN Davao, Broadcast Avenue, Matina Hills, Davao City. Barangay Kagawad sa Pinalpalan sa Malita, Davao del Sur, gipusil patay. Kinina ang ikaduhang opisyal sa Davao del Sur nga gipusil patay sa mga lalaking nakamotor. Nagapatrol, Vina Araneta. Naglibog pa si Nelibeth Bersaldo nganong gipusil patay ang iyang bana nga si Noel Erum. Sumala niya, wala siya'y nahibalaan nga kabikil sa iyang bana. Wala gid mi malay og kuan kay wala mi nakakuan kung may mga threats sa iya nga inana, wala pud ko nakakuan, wala pud mi nag-istorya. Si Erum Kagawad sa Barangay Pinalpalan sa Malita, Davao del Sur usa ka negosyante. Padulungon ta kini sa Binugaw, Turil aron maghatod og saging. Apan, pag-abot sa highway sa Barangay Kidalapong, kalit kining gitaparan sa duha ka lalaki nga nagsakay og motor ug gipusil. Sumala sa katabang ni Erum, nakapadagan pa si Erum sa iyang elf. Apan, giutro kini og pusil ug naigo sa liog. Naigo pa ni Erum ang barandilya sa highway. Dikit siya, man, pagkatapos, pag-abot sa unahan, bigyan na gitiwasan niya. Dayon dailo sa ilalom sa kaning manubila, wala na siya, on the spot patay na to. Either personal grudges or sa business rival niya.
wala pa masutaon sa ang hinungdan sa pagpusil sa biktima. Si Erom, mudagan pa unta og balik isip kagawad sa barangay Pinalpalan karong barangay elections. Si Erom ang ikadawang opisyal sa Davao del Sur nga gipusil patay human sa pagpatay sa kapitan sa barangay Santo Niño sa Kiblawan, Davao del Sur nga si Ananias Pelletero niadtong Agosto 11. Wala pang matumbok sa Malita Pulis kung kinsa ang mga responsable sa pagpamusil patay kang kagawad Noel Erom. Apan, misaad sila nga dili ilungan ang investigasyon aron mahatag sa biktima ang hustisya sa kamatayon niini. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Malita, Davao del Sur. Gidala pa sa Southern Philippines Medical Center pasado alauna karong hapon ang Malaysian national nga si Tabaraja Sandra Sigaram. Human nga naglasla sa kamot alas 12 kaganiha apan wala kini midugay sa ospital. Si Sandra Sigaram gidakop sa Bureau of Immigration tungod sa kasong estafa niadtong Mayo 2007. Gawas nga wala kini working visa, gituhuang tumang depresyon ang hinungdan nganong naglasla si Sandra Sigaram. Giimbestigahan pa sa mga pulis ang insidente. But despite our interventions, the patient did not respond. So we just pronounced the patient dead. Ginapa-explain sab sa Police Security Agency and Guard Supervision Division ang Davao Cavalier Security Agency nganong wala pasudla sa ilang gwardya nga si Florencio de Vera. Kung mapamatud ang sayop gyud sa gwardya nga wala pasudla ang mga pulis ug rescuer dihang nahugmak ang usa ka bahin sa Robinson's Building diha sa Abriza Mall. Abang sa mga investigador, naa kini penalty nga unom hangtod usa ka tuig nga suspension ug posibleng makansela ang lisensya. Karon unta gitagal sa SAGSD pero nangayo extension ang Davao Cavaliers. Nagdumili silang muhatag og pahayag sa ABS-CBN. As of this time, we directed Cavalier security agencies and the security guard concerned to explain regarding the incident so that we can conduct our own investigation. Birthday karon adlaw ni Mama Mary. Busa niya karon sa Davao City ang imahe sa Inapoon Bato kon Our Lady of Peace and Good Voyage. Usa kini sa giilang milagrosong imahe ni Berhing Maria. Gikan pa kini sa Mount Pinatubo, Zambales ug milibot sa tibuok Pilipinas. Gikan sa San Pedro Cathedral dadon karong adlaw sa Santa Ana Shrine aron mabisita sa mga deboto. Kay doon na iyang mensahe nga siya dalhon a procession sa Mindanao niya sa mga certain places kay aron mohatag og kalinaw. In preparation also to the coming birthday of Ina, September 8. Dito po sa City Hall, tatanggapin po siya sa opisina ng ating mayor na si Sara Duterte. 402 ka lechon giparada atol sa araw ng Digo City. Kada lechon gipabongga pag-ayo nagapatrol. Vina Araneta. Iyahayog timpla ang mga lechonero sa Digo City para mapalami ang ilang giandam nga lechon para sa tinuig nga lechonan sa dalan sa Digo City. 402 ka mga baboy ang dungang gilechon sa dalang magsaysay. Human maluto, iyahay sabog disenyo para sa parada sa mga lechon. Sama ni ining mga lechon nga gibutangan og korona og headband. Kining usa, gikaluan, naka-shades ug nakatabako pa. Naigaarios og mga lamas. Hinungdang daw naglaway ang matag maagian sa parada. About 400 kalitsyon. So this is a record practically. So that goes to show we are growing. Human sa parada, gitapukan ang mga stalls sa mga buot mutilaw sa pinakalaming lechon sa Digos. Ang Lechon Festival, tradisyon na sa Digos, sukad na himong syudad niya itong tuig 2000. Ug aron ipasigarbo, nga dinhi matilawan ang pinakalaming nga lechon sa rehiyon. Biski wala na sausawan pa, okay na kayo ang lechon. Sa ulog ta sa ikanapulo katuig, diin na himong syudad ang Digos. So there is reason for us nga mag-enjoy ta. Lami nga walay sama. Naglaom ang mga Digosenyo nga pinaagi sa ilang Lechonan Festival. Mailhan ng Digos City isip isa ka lugar din pwede matilawan ang mga lamiang lechon.
Vina Aranata, Patrol ng Pilipino, Digos City. Nadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Digos City niadtong Sabado sila Amil Kasan Manampan Pagadatan alias Mil nga nakuhaan og usa ka sachet sa shabu og si Konkon Samad alias Ka Jekol kinsa nakuhaan sab og 7 ka sachet sa shabu. Nadakpan sab sa PDEA 11 sa laing bypass operation niadtong Setyembre 2 sa gabi sa Bacaca Road, Davao City sila Marlon Hao og Brian Adalid nga nakuhaan og 2 ka sachet sa shabu. Sa laing bypass operation, nadakpan sab sila Dennis Ambat og Jerry Huston. Nakuhaan sila og 3 ka sachet sa shabu. Sa Santa Ana Police Station, gidakop ang usa ka 17 anyos nga lalaki nga nakuhaan og 5 ka gagmayng sachet sa shabu diha sa Barangay 76-8 Davao City pasado alas 11 sa gabi. Barkada. Kita nila ning minor nga nakuratan niya ni aksyon og dagan tapos naigigunitan nga shabu. Controllable pa rin ang sitwasyon ng drugs dito sa Davao City. Although halos lahat ng drugs ay nanggagaling nga dito sa Cotabato. Breaking news mga kapamilya, usa ka driver sa tricycle nga si Ernesto Jaime ang gipusil patay pasado alas 4:30 kaganiha sa crossing Puan, Davao City. Base sa mga nakakita, nag-pick up og pasahero ang biktima dihang kalit nga gipusil sa lalaking nakaitom. Posibleng giatangan ng daan ang biktima sa suspect. Giimbestigahan pa sa Talomo Police unsay motibo sa pagpamusil. Mokadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao. Gihatod namo ang mga balitang angayan ninyong masayran. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami. Nag-alagad kaninyo sulod na sa 21 ka tuig, bisan asa sa kalibutan. Maayong gabi.